Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Nakangiti na tanong sa akin ni Mommy. Makarot pong tagiliron ko. Sagot ko sa kanya. Salamat sa Diyos dahil nagising ka na. Natakotin kami dahil 3 araw kang tulog. Sabi niya sa akin. Ang mga anak ko po, kumusta po sila? Tanong ko kay Mommy. Okay lang sila. Miss na miss ko na po sila. Naiiyak na sabi ko. Miss na miss ka na rin nila. Don't worry dahil inaalagaan sila ni Xavier. Sabi niya sa akin. Kamusta po sa Xavier? Nabaril po siya eh. Okay lang siya. May suot siyang bulletproof vest, kaya hindi naman siya nasaktan. Sabi niya sa akin. Nakahinga naman ako nang maluwag nang marinig ko ang sinabi ni Mommy. Ang buong akala ko talaga ay nasaktan na naman siya. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari na naman sa kanya na masama. Si Angelo po, ano pong nangyari sa kanya? Tanong ko kay Mommy. Anak, mas mabuti na magpahinga ka na muna. Sagot niya sa akin na para bang ayaw niyang sabihin sa akin na nangyari. Sige po. Sagot ko sa kanya at ngumiti ako. Ayoko din naman na ipilit. Alam ko na mas makabubuti sa akin na magpahinga na lang kaysa alamin pa ang mga nangyari. Pero gusto ko nang makita ang asawa ko, lalo na ang mga anak ko. Pero alam ko rin na hindi pa ako makakalabas dito. Kailangan ko muna magpagaling bago ako umuwi sa mga anak ko para hindi sila mag-alala sa akin. Pumikit na ako dahil nakaramdam ako ng pagbigat ng talukap ng mga mata. Nasa isang hardin ako, nakaupo sa isang bench at nang tumingin ako sa katabi ko'y nagsimulan tumulo ang mga luha ko. Mama? Tawag ko sa mama ko. Ngumiti siya sa akin kaya naman mabilis ako lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Mama, I miss you po. Miss na po kita. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Miss na rin kita anak. Kayo na mga kapatid mo. Sagot niya sa akin. Kamusta po kayo ni Papa? Okay lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Okay na okay kami ng Papa mo. Thank you anak. Salamat dahil hindi mo pinabayaan mga kapatid mo. Thank you dahil naging matatag ka. Naging matapang at minahal mo sila. Sabi niya sa akin. Sorry po. Sorry po kung may mga ginawa ko na hindi maganda. Sorry anak. Sorry dahil iniwan namin sa iyong responsibilidad na dapat ay sa amin. Umiiyak na sabi niya sa akin. Okay lang po. Kinaya po namin na magkakasa at sobrang proud ako sa iyo. Sabi niya sa akin habang hinahaplos ang pisngi ko. May sasabihin po ako sa inyo. May asawa na po at mga anak. Kaya lang hindi ko po alam kung okay na ba kami ng asawa ko. Sabi ko kay mama pero nakangiti pa rin siya sa akin. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng pagmamahal, anak. Sabi niya sa akin. Opo, naniniwala naman po ako. Kaya lang po marami akong mga maling ginawa. Mga maling desisyon po. Kaya naging magulo po ang buhay namin. Nasaktan ko po ang asawa ko. Nahirapan siya na dahil sa akin. Huwag kang matakot na gumawa ng mga maling desisyon. Kasi sa bawat pagkakamali ay may natututunan ka at yun ang mahalaga. Ang hindi maganda, yung wala ka nang natutunan, hindi mo patanggap na may pagkakamali ka. Sabi sa akin ni Mama. Opo, tama po kayo Mama. Kaya ngayon po iayusin ko ng buhay ko kasama ang pamilya ko. Masaya po ako na may nagmamahal sa amin. Kagaya ni Mami Bea. Siguro po kung makikilala mo siya tsak ako na magkakasundo kayong dalawa. Dahil pareho po kayong mabait. Ma, kung nasan man kayo ni Papa, huwag po kayong mag-alala sa amin. Kasi okay lang po kami. Kaya po namin at kakayanin po. Sabi ko sa kanya. Salamat anak. Mahal na mahal namin kayo ng Papa mo. Pagkasabi sa 2 mong kapatid na mahal namin kayo. Patawarin niyo kami kung maaga namin kayong iniwan. Pero palagi ka naming nasa tabi. Palagi kaming nasa tabi ninyo kahit pa hindi niyo kami nakikita. Sabi niya sa akin. Opo, makakanting po sa kanila. Kung nandito silang 2 ngayon, tsaka ko niyayakapin ka po nilang 2. Mahal na mahal ka po namin, Mama. Kayo po ni Papa. Mahal na mahal po namin kayo. Sabi ko sa kanya at niyakap ko siya habang patuloy na tumutulo ang luha ko.
Ma! Biglang nawala siya sa bisig ko. Tumayo ko, tinawag ko siya. Hinanap ko siya pero wala na siya. Bigla na lang siyang nawala. Ate! Ate! Ate, anong nangyayari sa'yo? Narinig ko ang boses niyan. Yan! Tawag ko sa kanya sabay dilat. Thank you, Lord. Anya. Yan. Bunso. Tawag ko sa kanilang dalawa. Salamat at gumising ka na, ate. Akala namin may nangyayari na naman sa'yo. Nakita ko siya. Sabi ko sa kanila. Sino, ate? Si Mama, nakita ko siya. Nagpakita siya sa panaginip ko. At sinasabi niya na mahal niya kayong dalawa. Na mahal nila tayo ni Papa. Talaga po, ate? Sinabi mo ba sa kanya na mahal namin siya? Tanong sa akin niyan. Oo. Sinabi ko sa kanya na mahal natin sila. At sabi niya hindi man natin sila nakikita pero lagi natin silang kasama. Sabi ko sa kanila. Niyakap ako ng mga kapatid ko. Niyakap ko rin silang dalawa. Nagdrama kaming tatlo. Bumitaw lang kami nang biglang dumating si Xavier at kasama niya si Lucio. Mommy! I miss you, Mommy! Umiiyak na niyakap ako ng anak ko. I miss you too, baby. Sabi ko sa kanya, tinalikan ko siya. Mommy, miss ka na rin po ni Daddy. Natatawa na sabi ni Lucio. Tumingin ako kay Xavier pero bigla na lang niya akong tinarayan. Anong problema niya? Tanong kong bigla sa sarili ko. Uy, si Daddy, nagpapasuyo pa kay Mommy. Sabing bigla ni Lucio. Kanina patahimik sa Xavier na para bang ayaw niya akong kausapin. Nahihiya din ako magsalita dahil baka ayaw niya sa akin. Nakasimangot siyang nakaupo sa may couch habang ako'y nakaupo at nanonood ng palabas sa TV. Ang awkward nito para sa amin dalawa. Pakiramdam ko'y mapapanis na ang laway ko. Xavier? Tawag ko sa kanya dahil nabibingi na talaga ako sa katahimikan namin dalawa. May kailangan ka ba? Tanong niya sa akin. Okay ka na ba? Wala ka bang nararamdaman? Wala na bang masakit sa'yo? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Okay naman ako. Galit ka ba sa akin? You lied to me. Wala ka bang balak na ipakilala sa akin ng mga anak ko? Pinalabas mo na patay na sila. I'm sorry. Sabi ko sa kanya. Sana'y pwedeng ayusin ang sorry mo ang lahat. Hindi na lang ako nagsalita dahil alam ko na naiinis siya sa akin at alam ko na tama siya. May mga bagay talaga na hindi kayang ayusin ng sorry lang. Nanahimik na lang ako. Tumingin na lang ako sa labas. Kaming dalawa na lang nandito dahil pinauwi na namin si Lucio. Habang nakatingin ako sa labas ay iniisip ko kung ano ba nangyari kay Angelo. Buhay pa kaya siya? Alam ko na malaki ang kasalanan niya pero hindi naman kailangan na mamatay siya. Kailangan niyang pagbayaran ng mga ginawa niya. Hindi man sa akin pero sa ibang tao. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko kay Xavier dahil kanina pa siya dito. Bakit mo ko pinapauwi? Baka kasi nakakabala ko sa'yo. Asik niya sa akin. Pwede mo bang iabot ang phone ko? Kahit na nagsusungit siya sa akin ay masaya ako dahil sa wakas ay gising na siya. At nakikita ko na okay na siya. Na wala na mga tubon nakalagay sa kanya at mukha naman siyang healthy. Inabot naman niya ang phone ko pero nakasimangot pa din siya. Tinawagan ko si Yen para samahan ako dito. Naiilang at nahihiya kasi ako kay Xavier. Yen, pwede ka bang bumalik dito? Para makauwi na ang kuya. Nagulat ako dahil nawala sa kamay ko ang phone ko. Inakaw sa akin ni Xavier at lalong naging masungit ang mukha niya na para bang galit na talaga siya sa akin. Iyan, huwag ka nang pumunta dito. Busy ka, di ba? Unahin mo mga kailangan mo sa school. Ako na magbabantay sa ate mo. Sabi ni Xavier sa kapatid ko bago niya pinatay ang tawag. Lalabas lang ako. Baka may gusto ko ipabili. Tanong niya sa akin. Wala. Sagot ko sa kanya. Hindi ka pa ba nagugutom? Hindi naman. Sagot ko sa kanya. Walang salita na lumabas siya. Napanguso na lang ako dahil ang sungit talaga niya. Ang buong akala ko pa naman magiging okay kaming dalawa pagkatapos ng mga nangyari sa amin pero bakit parang ang hirap palalo ngayon? Ako na lang nandito ngayon at biglang dumating ang doktor.
Kinakausap niya ako at kinakamusta. Wapo itong doktor at mukha pang bata. Mukha din siyang mabait dahil ang friendly niyang magsalita. Okay lang po ako, Dok. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Continuous lang ang pag-inom ng gamot mo para naman mabilis itong gumaling at para makauwi ka na. Nakangiti na sabi niya sa akin. Thank you po. Sunshine, pwede ko bang makuha ang number mo? Pwede din ang social media account mo? Kung okay lang. Hindi okay dahil may asawa na siya. Biglang dumating si Xavier na para bang mananakit na siya. Tingin pa lang niya ay nakamamatay na. Ganoon ba? Sorry, akala ko kasi single siya. Nakangisi na sabi ni Doc. Just do your job at huwag mo nang pinopormahan ang asawa ko. Kalma bro, hindi ko naman alam. Number lang naman ang hinihingi ko. Hindi naman ang kamay niya. Natatawa na ngayon si Doc. Asik niya sa doktor. Sige na, alis na ako. Baka magkapasa pa ako sa mukha kapag nagtagal pa ako dito. Sabi pa ni Doc. Nang makalis na si Doc ay kami na lang dalawa ang natira dito. Mahirap pong sabihin na may asawa ka. Kung hindi pa ako dumating ay bibigay mo ba? Naiinis na sabi niya sa akin. Wala naman akong balak na ibigay. Alam ko naman na may asawa na ako at hindi naman ako malandi para ibigay sa ibang number ko. Hindi ko naman siya kilala kaya bakit ko ibibigay? Sabi ko sa kanya dahil naiinis na ako sa kasungitan niya. Naging tahimik siya at narinig ko sunod-sunod niya na pagbuntong hininga. Sorry. Mahinang sabi niya pero narinig ko pa rin siya. Saan ka galing? Tanong ko sa kanya para ilihis ang usapan. Sa labas lang. Sagot niya sa akin. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka na. Nag-aalala na tanong ko sa kanya. Kumain na tayo. Sabi niya. Inayos niya ang pagkain, tumabi siya sa tabi ko. Sakto rin dahil dumating na rin ang pagkain ko. Kaya ko namang hawakan ng kutsara pero ayaw niya dahil susubuan niya daw ako. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Para na rin hindi na kami mag-away na dalawa. Stop staring at me. Sabay niya sa akin dahil nahuli niya ako na pinagmamasdan ko siya. Sorry. Nahihiya na sambit ko. Try mo ito, masarap din ito. Salamat. Tipid na sabi ko. Kumain ka at magpagaling dahil hinihintay ka na ng mga anak natin. Miss ko na sila. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko dahil naiyak na talaga ako. Kagad ko din na pinunasan ang luha ko dahil ayokong umiyak sa harapan niya. Alam ko na hindi maganda na umiiyak ako habang kumakain. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Pagdating sa mga anak ko'y mababaw lang talaga ang luha ko. Huwag ka nang umiyak. Sigurado ako na namimiss ka na rin nila. Sabi niya sa akin. Xavier, sorry kasi sinaktan kita. Sorry kasi marami akong pagkakamali na nagawa sa'yo. Simula noong hindi ako nagparamdam sa'yo, na iniwan kita sa ere. Marami akong kasalanan sa'yo at alam ko na nasaktan kita. Hindi ko alam kung ano bang gagawin ko para maalis ang galit mo sa akin. Alam ko na ako talagang may kasalanan sa ating dalawa. Nasaktan ka ng dahil sa akin at muntik ka ng mamatay. Tuwing malapit ako sa'yo, hindi maganda ang nangyayari sa'yo. Magagalit ka ba sa akin kung sakaling hilingin ko na palayain mo na lang ako? Kasi ayoko nang madami ka sa kamalasan ko. Sa kamalasan ng buhay ko. Umiiyak ako dahil nasasaktan ako. Pero sa tingin ko kasi tama na itong desisyon ko. Para ito sa kanya dahil mahal ko siya. Makakasama pa rin naman niyang anak niya. Gusto mo ba ng annulment? Tanong niya sa akin. Gusto ko lang na maging malaya ka. Ayoko na saktan ka pang lalo. Ayoko na mahirapan ka sa akin. Promise, makakasama mo naman ang mga bata anumang oras mo man gusto. Sabi ko sa kanya. Okay, sige, let's do the annulment. Sabi niya sa akin. Thank you. Thank you din sa pag-aalaga mo sa mga kapatid ko nung wala ako. Sabi ko sa kanya. Sa tingin ko hanggang dito na lang talaga siguro tayo. Sorry kasi nagpa-register ako ng kasal natin. Alam ko na mali na nagdesisyon lang ako nang walang pahintulot mula sa'yo. Magsimula tayo ulit. I mean, sa kanya-kanya nating buhay. Saad niya sa akin. Kinabukasan
Kinabukasan ay may dumating agad na papel. Pinirmahan ko naman ito pero si Xavier ay hindi pa rin umaalis dito sa ospital. Siya pa rin na nagbabantay sa akin. Ang masungit na gwapo kong tagapag-alaga. Kami lang itong maghihiwalay na inaalagaan pa niya maging ex-wife niya. Xavier, wala ka bang trabaho? Okay lang naman ako dito. May nurse naman na pwede akong pakiusapan kapag may kailangan ako. Wala akong trabaho. Sagot niya sa akin. Hindi mo to kailangan na gawin lalo na't hindi mo na ako asawa. Sabi ko sa kanya. Wala pa namang result ang annulment nating dalawa, kaya asawa pa din kita. Masungit na sabi niya sa akin. Tama naman siya pero paano ma-approve iyon kung ganito siya? Papayag naman kaya ang korte nagsasama pa rin kaming dalawa. Baka hindi ma-approve ang annulment natin kapag nandito ka pa rin. They'll approve it. Siguro gagamitin na naman niya ang pera niya. Bahala siya, mayaman naman siya at siguro nga, barya lang para sa kanya ang mga iyon. Hindi ko nga naisip na makipag-annul sa kanya. Siya lang nagsabi na, let's do the annulment. Hindi ka ba naiinip dito? Tanong ko. Hindi naman. Hindi pa rin ba ako pwedeng lumabas? 3 araw ka pa lang dito kay hindi pa. Sagot niya sa akin. Pero okay naman ako. Sugat lang naman ito at kayang-kaya ko na... Sugat lang? Naiinis na tanong niya sa akin. Ayoko lang kasi na maabala pa kita. Kasi ayaw mo lang ako makita kaya ka ganyan. Hindi Gusto nga kitang kasama kaya lang ayaw mo sa akin. Wala sa sarili na bulalas ko. Pero bigla ko ring tinakpan ang bibig ko dahil hindi ko mapigilan ang bibig ko. Nakakahiya talaga. Gusto mo pala, kaya wala kang choice. Ako mag-aalaga sa'yo. Obligasyon ko bilang asawa mo na alagaan ka. Pero maghiwalay na tayo, di ba? Kaya hindi mo na kailangan pa na gawin ito. Paano ang co-parenting natin kung ganyan ka? Mas okay na ganito tayo kaysa naman magkaaway tayong dalawa. Pero kasi, nag-aalala lang ako sa'yo. Nakita ko kung paanong kumunot ang noon niya sa sinabi ko. Why? Kasi lagi ka nalang nakasamangot. Sabi kasi nila masama daw lagi nakasamangot. Nakakatanda. Sino nagsabi? Kunot noon na tanong niya sa akin. Hindi mo na kailangan pa malaman. Sabi ko sa kanya. Simula noon hanggang ngayon masungit ka pa rin sa akin na para bang naasawa ka sa pagmumukha ko. Kulang na lang ibalibag mo kapag napikon ka na sa akin. Hindi ko mapigilan na isa tinig ang nasa isipan ko. Naging tahimik siya at wala akong narinig mula sa kanya. Humiga na lang ako para magpahinga. Ayoko na lang makapag-usap sa kanya kasi wala din naman Wala namang magbabago sa amin dalawa. Nagkasundo na kami sa co-parenting at open ang bahay para sa kanya. Kung sakali man na gusto niya doon tumira, walang problema sa akin. Lalo na siya naman ang nagpagawa ng bahay na iyon. Hiwalay na lang siguro ang room namin pero kapag nagtagal pa ako dito sa ospital at siya ang kasama ko'y baka mas lalo akong malungkot. Boring siyang kasama dahil laging yamot sa akin. Lumipas pa ang mga araw at ganito lang kaming dalawa. Siya pa rin na nag-aalaga sa akin. Halos 1 linggo na ako dito at gusto ko na talagang umuwi sa bahay namin. Nagpaalam na talaga ako sa doktor na gusto ko na lumabas sa ospital at sa bahay na lang magpapagaling. Natuwa ako dahil pinayagan na niya akong umuwi bukas. Thank you so much po, Doc. Nakangiti na sabi ko. Excited ka na talagang umuwi. Wala na akong magandang pasyente na nagpapaganda sa araw ko. Pabiro na sabi niya sa akin. Naku si Doc. Natatawang saan ko. Basta, kapag nakauwi ka na palagi mong iinumin ang mga gamot mo ha. Paalala niya sa akin. Opo Doc, gagawin ko ang lahat ng mga bilin niyo. Gusto ko na ulit magtrabaho at kung sakali man na mapadaan ka sa rights, hanapin mo lang ako, ililibre kita at ako mismo magluluto para sa'yo. Sabi ko sa kanya. Okay, hahanapin kita kapag nakadaan ako doon. Gusto ko ring matikman ang luto mo. Nakangiti na sabi niya. Tapos na ba kayo magbulahan? Masungit na tanong ni Xavier. Tapos na. Sa Doc mismo ang sumagot na halatang inaasar sa Xavier. Nakalimutan ko na kasama pala namin sa Xavier. Kung palagi siyang nakasamangot, ay mas malala na ngayon. Para na siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ngayon na kami uuwi. Sabi ni Xavier. Di ba bukas pa? Ngayon na. Sabi nito. Doc, it's okay sunshine. Nakangisi na sabi ni Doc. Kahit
Kahit gabi na ay umuwi kaming dalawa sa bahay. Tahimik kaming dalawa habang nasa biyahe. Kinakabahan ako habang papalapit na kami sa bahay. Sobrang excited na ako na makita ang mga anak ko. Nang makarating kami sa bahay ay binuhat ako ni Xavier. Kahit pa kaya ko naman ay hindi niya ako hinayaan na maglakad. Nang makarating kami sa may pintuan ay may nakaabang na wheelchair at doon niya ako ibinaba. "Mommy!" Narinig ko ang pagtawag sa akin ng panganay ko. "Baby ko!" Naiiyak kong sambit. Kaagad niya akong niyakap kaya mas lalo akong naiyak. Nandito rin si Mommy at siya nag-alaga sa mga anak ko. Mas lalo akong umiyak sa kabutihan niya sa akin. Kahit na masakit ang sugat ko, iniyakap ko ang mga anak ko. "I miss you mga babies ko," sabi ko sa kanya. "I miss you too, Mommy." Si Lucio ang nagsalita. "Sorry ko ngayon lang umuwi sa Mommy. Pangako hindi na tayo maghihiwalay," sabi ko sa kanila. "I love you, Mom." "Mahal ko rin kayo, babies ko. Kumain na ba kayo?" "Tapos na po, Mommy." "Sige na, sleep na kayo. Anong oras na? May bukas pa naman tayo para magkwentuhan," sabi ko kay Lucio. "Kamusta ka, anak?" tanong sa akin ni Mommy. "Okay na po ako, Mommy." Sagot ko sa kanya. "Mabuti naman kung ganoon. Xavier, iakit mo ng asawa mo. Ako nang bahala sa mga anak niyo." Utos ni Mommy sa kanya. "Thanks, Mom." "Good night po, Mommy," sabi ko sa kanya. "Good night, mga anak ko." Malambing na sabi ni Mommy Bea at nauna sila kaysa sa amin. Binuhat ulit ako ni Xavier para dalhin sa room namin. Binukod muna nila ang mga bata habang nagpapagaling ako kaya naman kami lang na dalawa ang nandito. Binaba niya ako sa kama at inayos niya ang kumot ko. "Matulog ka na. Doon na lang ako sa may couch," sabi niya sa akin at nagulat ako dahil hinalikan niya ang noo ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa ginawa niya. Nakatingin lang ako sa kanya na humiga na sa may couch. "Stop staring at me. Matulog ka na." Saway niya sa akin dahil nahuli niya ako. Kaya naman mabilis akong nagtalukbong ng kumot pero bigla namang kumirot ang sugat na naging dahilan para mapasigaw ako sa sakit. "What happened?" Nag-aalala na tanong niya sa akin. Sobrang lapit na mukha niya sa akin na para bang naduduling na ako. Naramdaman ko ang pagdikit ng ilong niya sa ilong ko. Napalunok ako nang wala sa oras. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. "Xavier!" Hindi ko na nagawang dugtungan na sasabihin ko dahil tuluyan nang naglapat ang mga labi naming dalawa. Yung tibok ng puso ko'y parang hinahabol dahil sa sobrang bilis ng tibok niya na para bang anytime may lalabas na siya sa dibdib ko. Hindi naman nagtagal ang halik niya. Mabilis siyang lumabas sa silid ko at ako na lang ang naiwan dito. Wala sa sarili na napahawak na lang ako sa labi ko. Masaya ako dahil sa halik niya pero may lungkot din akong nararamdaman dahil baka yun na ang huling halik namin. Sana pala tumugo na ako pero wala na eh. Tapos na, kaya wala na akong magagawa. Ilang minuto na ang dumaan pero hindi pa rin siya bumabalik. Kaya naman pumikit na ako para matulog dahil inaantok na talaga ako. Kinabukasan ay nagising ako na may katabi na at bumungad sa akin si Xavier na walang pang itaas na damit. Pinagmasdan ko ang gwapo niyang mukha at wala sa sarili na inilapit ko ang mukha ko sa kanya para abutin ang labi niya. Mabilis lang naman dahil ayoko naman na magising siya. Gusto ko lang talaga siyang nakawan ng halik. Dahan-dahan akong bumangon para puntahan ang mga anak ko sa kabilang silid. Gising na rin sila kaya napangiti ako. "Good morning po, Mommy." Bati ko kay Mommy Bea. "Good morning, anak. Kumusta ang tulog mo?" "Okay naman po," sagot ko sa kanya. "Kumusta naman kayong dalawa ni Xavier?" she asked. "We both agreed for annulment po. Sa ngayon po ay co-parenting po kami. Siguro po ay okay na rin po ang ganito," sabi ko sa kanya. "Kung ano sa tingin niyo makabubuti sa inyo, go lang. Malaki na kayong dalawa. Kaya niyo na mga sarili niyo." Nakangiti na sabi niya sa akin. Hayaan ko na po si Xavier na maging masaya sa buhay niya. Hayaan ko po siya na pumunta dito sa bahay at makasama ang anak niya. Gusto kong mabuo kami kahit sa ganito lang po. Nakangiti pa rin si Mommy habang nakatingin sa akin. "Uwi na muna ako sa bahay, anak. Kaya niyo naman na dito, di ba?" Tanong niya sa akin. "Opo, kayang-kaya na po namin. Gusto ko na po na bumalik sa trabaho ko. Sayang po ang sahod, Mommy." Pabiro na sabi ko. "Kahit hindi ka naman magtrabaho, nandito kami para sa'yo. Don't pressure yourself. Alam ni Xavier na kailangan niya magbigay ng sustento sa mga anak niya. Marami yung pera kaya hindi kayo magugutom."
Pabiro pa niyang sabi sa akin. Tumawa na lang ako. Sabay kaming bumaba ni Mommy kasama ang mga anak ko. Nang makaalis na si Mommy ay pumasok ako sa kusina para magluto ng pagkain namin. Ayaw sana ng kasambahay namin pero mapilit ako dahil gusto ko ipagluto ang mga anak ko. Masaya ako habang nagluluto ng breakfast namin na para bang hindi ako galing sa ospital. What the hell are you doing? Napatalon ako sa gulat sa sigaw sa akin ni Xavier. Bakit ka galit? Tanong ko sa kanya. Tinatanong mo talaga kung bakit? Kagagaling mo lang sa ospital? What the hell? Sunshine, nag-isip ka ba? Tumalikod ako sa kanya para punasan ang luha ko. Nasaktan agad ako sa sigaw niya. Gusto ko lang na maipagluto ng breakfast sa mga anak ko. Sagot ko sa kanya at patuloy na pinupunasan ang mga luha ko. I'm sorry, hindi ko sinasadya. I'm just so worried about you. Hindi ka pa magaling tapos nagluluto ka na. Ako na magluluto. Sabi niya sa akin. Binitawan ko ang sandok at lumabas ako sa kusina. Hindi na ako tumingin sa kanya dahil ayoko nang malaman niya na umiiyak ako. Nilaro ko na lang ang mga anak namin hanggang sa tinawag na niya kami. Tahimik lang akong kumakain habang ang panganay namin ay madaldal at nakikipag-usap sa daddy niya. Kunti lang ang kinain ko, tumayo na ako. Tapos ka na? Tanong sa akin ni Xavier. Busog na ako. Salamat sa pagkain. Sabi ko bago ko tuluyan lumabas sa dining area namin. Dumiretso ako sa mini garden dito sa bahay. Si Ian ang nag-alaga sa mga bulaklak na ito dahil mahilig siya. Nakaupo ako dito pero ang daming tumatakbo sa isipan ko. Hanggang sa hindi ko na malaya na matagal na pala akong nakatambay. Hindi nila ako tinatawagan at hinayaan lang nila ako. Sunshine, alis muna ako. Paalam sa akin ni Xavier. Okay. Tipid na sagot ko sa kanya. Isasama ko si Lucio. Sige lang. Sagot ko na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Bye po, Mommy. Bye, baby. Behave ka lang dun, ha? Paalala ko sa kanya. Opo, Mommy. Kumalik muna siya sa pisngi ko bago sila tuluyang umalis. Hindi ko na tinanong kung saan sila pupunta. Ayoko naman na alamin pa. Para saan pa? Wala naman siyang obligasyon na sabihin sa akin kung saan ang lakad niya. Alam ko naman na hindi niya pababayaan ang anak niya. Buong maghapon na silang wala at malapit nang gumabi pero wala pa rin sila. Kaya naman tinawagan ko na si Xavier. Ang anak ko naman ang sumagot ng tawag. Mommy, Dad is drunk po. What? Kunot noon na tanong ko. He is drunk po. Sagot niya ulit sa akin. Where are you, baby? Pupuntahan kita dyan. Mommy, don't worry about us. Kasama po namin sa Tito Simon. Okay, baby. Sabi ko. Nag-aalala ako pero alam ko naman na hindi siya pababayaan ng kakambal niya. At alam ko na ganoon din sa anak ko. Mga 2 oras din na lumipas nang dumating sila. Akay ni Simon ang kakambal niya at dinala niya ito sa room ko. Hindi man lang nagtanong kung doon ba dadalhin. Binigyan ko si Simon ng damit na ipapalit niya sa kapatid niya. Pinalitan naman niya ito pagkatapos ay umalis na ito. Pinatulog ko na rin muna ang mga anak ko bago ako tumabi kay Xavier. Wala naman akong choice dahil silid ko naman ito. Bakit pang sama kong tao? Bigla na lang siyang nagsalita habang nakapikit ang mga mata. Bakit pa? Lagi na lang kitang pinapaiyak. Wala talaga akong kwenta. Baka nga tama ka talaga. Na ako ang malaki mong pagkakamali. Hindi ko alam kung ano ba sasabihin ko. Kung ako bang kinakausap niya. Lalo na ngayon na lasing siya. Langga, mahal kita. Kaya lang ramdam ko na hindi mo na ako mahal. Kaya sumusuko na ako. Hayaan na lang kita na mapunta sa iba. Kung doon ka sasaya, wala akong magagawa. Lasing na sabi niya. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Mahal kita. Sobrang mahal kita. Huling salita na narinig ko mula sa kanya bago tuluyan siyang nakatulog. Humihilik na siya ngayon. Mahal din naman kita eh. Pabulong na sabi ko bago ko yumakap sa kanya. Hiling ko na sana bukas ay maalala pa niya mga pinagsasasabi niya ngayon. Nagising ako na mag-isa na lang dito sa room ko. Wala na sa tabi ko sa Xavier. Bumangon ako para puntahan ang mga anak ko. Pagpasok ko sa room nila ay tulog pa sila kaya naman bumaba na ako.
Masakit pa ang sugat ko pero tolerable naman. Hindi na tulad ng mga nakaraan na masakit talaga. Ako ang nagluto ng breakfast namin. Habang nagluluto ko, tinawag ako ng kasambahay namin. Ate, may delivery po. Sabi niya sa akin. Anong delivery? Para daw po sa'yo. Okay, sige pakitingnan mo na itong niluluto ko. Sabi ko sa kanya bago ako lumabas sa kusina. Paglabas ko sa gate ay bumungad sa akin ang delivery rider na may dalang isang bouquet of flowers. Miss Sunshine po? Opo kuya. Delivery po para sa inyo. Sabi niya sa akin. Kanina po galing? Tanong ko sa kanya. Wala pong binigyan na pangalan eh. Sabi po sa akin ay i-deliver ko raw dito sa address niyo. Sagot niya sa akin. Sige po. Salamat po. Sabi ko sa kanya.